walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, ang nakababahalang pagtaas ng kaso ng HIV. Kung wala pa man tayong epidemya ngayon, nasa bingit na tayo ng epidemya. Kinatatakutan, walang pinipili, nakamamatay. Ito ang Human Immunodeficiency Virus o HIV. Virus na nagdudulot ng sakit na Acquired Immune Deficiency Syndrome o AIDS. Sakit na nananatiling walang lunas at kumikitid sa maraming buhay. December 2008 nang aming makilala si Eric. Di niya tunay na pangalan. Isang seaman at positibo sa HIV. Hindi ko na po inisip na mag-ano ako eh. Ang inisip ko po yung sarap at saka yung ano eh. Yun nga po ang inisip ko. Inamin niya noon ang kanyang pakikipagtalik sa iba't ibang babae nang walang anumang proteksyon. Ang mga babae po umakyat minsan sa barko. Nag-aalok ng aliw. Minsan $20. Kamakailan muli naming binalikan si Eric. Nalaman namin isang buwan matapos ang aming panayam sa kanya, pumanaw na pala siya. January 7, birthday niya. Kinabukasan, January 8, doon na siya nawala. Hindi tanggap ng kanyang lola ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Komplikasyong dulot ng HIV ang ikinamatay ni Eric. Hindi niya ako masisi na nangyari sa kanya yung ganun kasi kumbaga sa sarili niyang kagustuhan eh. Dumagdag pa sa papahabang bilang ng mga namamatay dahil sa HIV si Eric. Nananatili ang banta ng virus at patuloy din ang pag-akyat ng bilang ng mga dinadapuan ng kamandag nito. Nagsimula ang lahat ng magpabalik-balik ang ubo ng 24 na taong gulang na si Gab, di niya tunay na pangalan. Dahil sa pangamba, nagdesisyon siyang magpakonsulta sa doktor. Pinatasak ng doktor ng HIV, rapid test. Then, after that, it came out positive. Sinisira ng HIV ang immune system ng katawan ng isang tao. Dahilan para mawala ng depensa ang katawan ng tao laban sa mga impeksyon at sakit. Kabilang si Gab sa mahigit 4,000 HIV positive sa Pilipinas at sa mahigit 30 milyong positibo sa buong mundo. Kung tutusin, mababa ang prevalence rate o pamamalagi ng HIV sa Pilipinas. Pero ayon kay Dr. Edsel Salvaña, isang infectious disease expert, nakababahala ang pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa bansa. Is a very small portion of our population. Pero kung titingnan mo sa Southeast Asia, in the last few years, na-overtake na natin ang numbers ng Singapore at ng Hong Kong. Noong taong 2000, may isang bagong kaso ng HIV kada 3 araw ang naitatala. Naging isang kaso bawat araw noong 2007 hanggang dumoble ito sa 2 kaso kada araw noong nakarang taon. At nung nakarang buwan lamang, umakyat na ito sa 3 kaso kada araw. Kung ikukumpara sa buong mundo, kabaligtaran daw ang takbo ng ating statistika. Simula taong 2001, bumaba ng 17% ang bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa buong mundo. Pero sa Pilipinas, lumundag na ito ng mahigit 300%. Ang dating tahimik na virus, ngayon pinangangambahang tila nasa bingit na ng epidemya. Mula taong 1996 hanggang 2006, 10 taon na lumipas para dumoble ang bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa bansa. Pero noong 2007 hanggang 2009, sa loob lamang ng 2 taon,
dumoble na kagad ang bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa bansa. Aminado ang Department of Health sa lumalalang sitwasyon ng HIV sa bansa. Dapat ang mangyari, lahat tayo, hindi lamang Department of Health, ay pag-igihang mabuti ang pag-aalaga para hindi na kumalat yung HIV/AIDS. Kasi kung wala pa man tayong epidemya ngayon, nasa bingit na tayo ng epidemya. Dalawang taon na nakakaraan ng matuklasan ni Humphrey ang pagiging positibo niya sa HIV. Alam ko na I'm engaging in sexual activities na unprotected. May mga risky behaviors ako. And then, dumating pa nga dun sa point na nagbibiroan kami dati ng mga kaibigan ko na paano pag nagka-AIDS ka? Ang sagot ko lang nun, hindi ko pinag-isipan yung sagot ko pero sabi ko na parang kung darating yun. Ayun na nga, dumating siya. Aminado si Humphrey na isa sa mga dahilan ng kanyang pagiging mapusok ang kawalan niya ng sapat na kaalaman sa HIV. Hindi ko siya ina-expect. Yung awareness ko, tsaka yung perception ko sa HIV, hindi ganun ka-strong, hindi ganun ka-solid. Git ng Positive Action Foundation Philippines, isang organisasyong tumutulong sa mga positibo sa HIV/AIDS. Maraming dahilan kung bakit tumataas ang kaso ng HIV sa bansa. Isa na raw ang kakulangan sa kaalaman ng publiko ukol sa HIV. We don't just rely on the memorandum disseminated by specific agency na member ng Philippine National AIDS Council, bagkus marapat din talagang siguraduhin sa pagbaba, pag-alam at tingin kung ito ba ay gumagana. Ayon sa DOH, may mga balakid kaya hindi mailunsad ang malawakang kampanya tungkol sa HIV/AIDS. Meron tayong mga objections sa pag sinasabi natin tungkol sa mga condoms, ganyan. Pero palagay ko ngayon papaisang tabi natin yon. Dapat ay hindi na tayo magbulag-bulagan. Sa pinakahuling bilang, halos 70% ng mga kaso ng HIV ay nailipat sa pamamagitan ng di protektadong pagtatali. Kung tumataas ang naitatalang kaso ng HIV sa bansa, marami pa raw ang hindi naiuulat. Sa pagtataya ng UNAIDS, nasa humigit kumulang 12,000 ang bilang ng positibo sa HIV sa bansa. Part of the problem nga is hindi nagpapatest ng mga tao. Kung nahawa ka ngayon, siguro within 2 weeks magkakaroon ka ng tinatawag natin na acute retroviral syndrome. Ang acute retroviral syndrome, parang trangkaso lang yan. So lalagnating ka, magkakaroon ka ng mga kulani na inflamed, tapos actually bumubuti siya. Tapos pagkatapos nun, relatively wala ka nang mararamdaman hanggang magkaroon ka na ng full-blown AIDS mga 8 to 10 years. Sa ganitong sitwasyon, ang isang positibo sa HIV ay maaaring makahawa nang hindi niya nalalaman. Kaya't ang pagpapatest ang isang mabisang paraan para maiwasan ang epidemya. Importante na maging aware yung publiko na nandito talaga yung threat ng HIV at AIDS. So, ay importanteng mag-ingat ang mga tao. At kung sa tingin nila na expose sila, kailangan talaga magpa-test sila kasi hindi mo naman masasabi kung sino yung infected unless malala na talaga. Ngunit diskriminasyon pa rin daw ang dahilan kung bakit hindi lumalantad o tumatangging magpa-test ang mga maaaring positibo sa HIV tulad ni Gab. Ang hirap din kasi panganay ako sa pamilya. So, hindi, kung ako yung magkakasakit, ay sasabihin ko sa kanila na may ganito ako sitwasyon ngayon, paano na sila kumbaga? Para naman kay Humphrey, mas pinili niya lumantad upang magsilbing halimbawa sa iba pang HIV positive. Na-realize ko na maraming tao na napakadaling maghusga, maraming tao na napakadaling magturo ng daliri para sisihin ka, maraming tao na madaling matakot kasi hindi nila alam kung ano yung nasa harap nila. And gusto ko rin sabihin sa kanila na
huwag silang matakot kasi ako nga nakalabas ako eh. Sa kasalukuyan, wala pa ring natutuklas ang lunas ang HIV. Tanging ang gamot na tinatawag na antiretroviral drug o ARV ang iniinom ng mga HIV positive upang mapalakas ang kanilang immune system. Ngunit giit ng Positive Action Foundation, ang mga gamot na ito ay hindi galing sa gobyerno, bagkus ay pinondohan ng Global Fund. Katunayan hanggang 2012 na lamang ang mga gamot na ito. Malapit na ang panahon na, takdang panahon na iiwan na ng Global Fund. Sana pag dumating yon, meron na tayong sariling pera na pambili ng ARV. Yun ang hiling at panawagan sa mga namumuno ngayon, no? Sa mga susunod na taon kung saan mawawala na yung tulong ng Global Fund, pag nag-deliberate ang bagong kongreso ngayong taon, ay baka maisama na ang panukalang yan sa budget ng Department of Health at aaksyonan yan ng mga bagong mahahandal sa kongreso. Isang Pilipinas sa ilang bansa sa mundo na may sariling batas ukol sa edukasyon at pag-iwas sa HIV at AIDS. Ang RA 8504 o Philippine AIDS Prevention Control Act of 1998. Ngunit hindi rin daw na ipatutupad ng maayos ang batas at mga programa nito. Andiyan na yung panawagan sa Leagues of Governors, Mayors, Association of Barangay to come up with a comprehensive community education ng kapakanan ng kanilang mga nasasakupan sa usapin ng HIV. Sama-samang pagtulong, hindi lamang ng Department of Health. Kaya nga ang aming kalihim, Secretary Cabral, ay inatasan na yung aming mga kasamahan na makipag-ugnayan kaagad sa ibang ahensya para matugunan ang lumulobong problema sa HIV/AIDS. Sapat na kaalaman at pagiging mulat tungkol sa HIV pa rin ang pinakamabisang sandata para iwasan ang paglala ng isang epidemya. Kung hindi ka magpa-test at alam mo na expose ka, dahil takot ka tapos ayaw mong pa-test, hindi naman mawawala yan eh. Mas mabuting alam mo, dahil kung alam natin, mas matutulungan ka natin ng mas maaga. Encouraging people for voluntarily testing themselves. Upang tugunan ang lumalalang problema sa HIV/AIDS, konkretong hakbang ng pamahalaan ang inaasahan. Pagtanggap ng lipunan, sapat na kaalaman at responsabling pamumuhay ang nananatiling pinakamatibay na sandata laban sa maidudulot nitong epidemya. Ako si Jigo Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.